I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again, July 25, 2026. Nako po, dahil sa lakas ng ulan dyan po sa Davao, nako, kawawa ang mga residente, mga kababayan. Binahaan sila. Nako, ang lakas ng baha at umapaw pa. Ang tanong natin, akala ko ba okay ang Davao, hindi binaha? According to, alam nyo na, ayan ang sinasabi. Kung makapagsalita kayo, kala mo, napakalinis nyo. Tingnan nyo, nagsasuffer ang ating mga kababayan dyan. Grabing baha, umapaw. Nasaan po ang flood control? Nasaan po ang 51 billion na sinasabi? Na nakaipulong. Nasaan na po yun? Yun ang dapat imbestigahin. Bakit kanyo? Ito po, sabi po ng INC. Tingnan natin yung highlights, guys. Kawawa sila, Nako po. Ayan. Baha pa more. Sabi po ng mga dito. Sabi po dito nakalagay, ito pala sabi po ng News 5. Sorry po, kala ko INC. Napaakyat sa bubong dahil sa baha. Napilitang umakyat sa bubong ang ilang residente sa Tugbok, Proper Davao City dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. OMGOs, where is the 51 billion for flood control? Nahirapan silang makalabas habang patuloy ang pagbaha sa lugar. Pinapayuhan ng mga residente na sundin ng mga abiso ng lokal na pamahalaan at ang mga rescuer. Where is the mayor? Parang naglamyarda yata sa sa ibang bansa. I don't know, guys, correct me if I'm wrong, Baka, Nako, kawawa sila, guys. Sabi nga ng mga nagko-comment dito, OMGOs. Sabi po ng mga nagko-comment, yung dumating na tao sa point in life na tinatawanan na natin yung trahedya ng iba dahil sa politiko, no? Yan yung woke culture. Oo nga, ganun, di ba? Isisikay bangag yan. Di ba? Pero ang totoong bangag, yung mga nagbibintang. Sure yan, isisikay PBBM. Di ba? Gising na, Dabawin News. Dapat lang. Sino kaya ang tatawagin nila? Natural. Sino ba ang magre-rescue? Di, natural ang pamahalaan. Ano yan? Nasa Malaysia ba ang Davao? Hindi Natural. Titingnan nyo ang rescue, ang pagtugon ng pamahalaan. Siyempre, order the president. Natural. Hindi niya pabayaan ng mga Pilipino yan. Yan na ba ang 51 million? Wow. Binabas sa Ilocos pero hindi sila umakyat sa bubong. Pero ang pagbabas, umakyat sila. Naloko na. Ngayon, iwasan nyo kasi ang manira sa kapwa. Dahil hindi nyo alam, pagdating ng araw, bumalik din pala sa inyo. Mga loko-loko kayo talaga. Tanong nyo kay Pulong Dutay kung nasaan yung 51 billion. Nga, shout out to Pulong. Where is the 51 billion flood control na sinasabi? Ayan ang kapalit. Watching the news about the flooding in Davao City made me reflect on how quickly people pointed to the 51 billion flood control budget and used the situation to criticize. However, it's also important to consider the full context, the city experience, heavy rainfall. No. Yan ang naratibo mo kasi nga makadeterte ka. Di ba? Which happen to coincide with the tide since the affected area are located. Ay nako, kahit ano, tingnan nyo guys yung Araneta, dekada na po yan binaha. Pag lumakas ang ulan sa may Araneta Avenue, kung nakikita nyo sa mga video, talagang bumabaha yan. Hindi talaga umupo ang tubig, matagal bago umupa. Pero dahil sa utos ng Pangulo, ano nangyari ngayon? Nagpasalamat ang mga kababayan natin dyan na dumadaan. Hindi na po binaha dahil pinagawa ng high-tech na drainage na sinasabi. At ganun, siyempre, si Secretary Dizon. Tingnan nyo ngayon, maliwalas, good na. Ganyan ang isang leader. Ganun dapat. Alam po natin,
ang Pangulong Marcos Jr. talagang nagtatrabaho. Alam niya. Kaya yung mga ganyang klaseng abilidad, ay na, wala yan sa mga ibang Pangulo. Tingnan nyo ang Davao ngayon. Sobrang baha. Kawawa sila. Kita pa ba yung Merlion? Kahit anong mangyari, basta die hard lang mga DDS. True, kahit mamamatay na yung iba, no? Die hard pa rin, sanay na sa baha. Taga Davao, we love Duterte. Ay, yan, katangahan mo rin yan. 'Di ba? Sanay ka sa mga ganyan. Ano yan, habang buhay ka na lang ganyan. Legacy. 'Di ba? Duterte, legacy. We love Duterte. Hindi ibig sabihin kay sanay na sa baha ang taga Davao, we love Duterte legacy. Wow. So yun mga babayan, anong masasabi nyo? Nasaan si Mayor? Wala, baka naglamir na. In times of calamity, people of Davao send assistance to the needy. In these challenging times, we should be mindful and set aside political differences. Yes, exactly. But, siyempre, hindi mo maiwasan kung paano din mangutya. Ika nga, hindi mo rin maiwasan kung bakit ang ibang netizen na kinukutya sila ngayon dahil itong mga ibang DDS ang lakas mangutya 'di ba? Pero ang Pangulo hindi naman siya ganun, hindi naman siya marunong mangutya at maghiganti at palaway. Natural, sino ba ang tutulong? Alangan si President Trump, natural ang Pangulong BBM. Pati yan, may malita din. May malita dyan, nagkabigayan kaya tingnan nyo Davao, pinagawan ng swimming pool. Pasawa ito mga nagko-comment. But para kumpleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo ito. Sabi po dito ng INC, what rescuer response to residents trapped by the flood waters in Central Park in Taal Street, Bangkal, Davao City on Friday, July 24. The Talumo River overflow. Ayun! Following heavy rains in the uplands areas and part of the Tugbog district brought by the Southeast Motion. Sabi po ng ABS-CBN News, guys. Ayan, see? Ayan. Ang kalagayan nila ngayon. Kawawa talaga sila. You see, mga beswa. Kaya shout out sa mga taga Davao. Pagawa na yung flood control nyo. Hanapin nyo yung 51 billion mga besi. Sabi po ng mga nagko-comment. Nasaan si Mayora? Agay. Meanwhile, your mayor nyo, parte-parte lang. Yung BP, pasyal-pasyal. Bumabaha sa Singapore. Agay. Ayan na ba ang 51 billion ni Pulong? Saan kayo nagpunta? Nabigyan ng malita ang ulan. Lahat may ulan. Where is the mayor? Nagparte-parte. Oo nga Nagpapatato. Tinadtad ng tato ang katawan. Busy. Tapos sinasamba pa nila ang congressman at mayor nila. Pati yung BP nila. Yung mga DDS. Sila yung Diyos nila Ang mga dutay. Totoo yan. Binaha ang world class na Davao. Habang si Sara nasa world tour. Pasaway talaga itong mga nagko-comment. No mayor, no problem. They are in the heck. What the heck? Taal set where the Duterte at sister house is located. That place Bangkal experience regular flood control every year since time ang gulo nito. The time immemorial. At least 2.3 times are of this magnitude. Duterte pa rin ganyan, bulok ang utak. Davao looks like Singapore now. Asan? Ang dumi ng tubig. Akala ko malinis ang Singapore. Control naman. 51 billion well spent. goes. I think inahalin tulad nila sa Singapore. Oh my gosh. Huwag nyo ikumpara yan, no? Ibang Singapore. Yung mayor wala Yung mayor nila nasa iba sa parte-parte. Bilis lang yan. Mawawala. Mayor pala nila yung nasaan si mayor? Parte-parte sa Europe. Exactly. Sabi ng taga Davao, okay lang. Bahain sila. Idol nila si Duterte. Kaya okay lang kung ano show. Ang mayor nila sa baha. Okay lang rin.
Pag nakawan, sila kasi idol na idol nila ang Duterte. Kaya nga ah, effect ng 51 billion project ni Pulong, yes. Yan ang resulta. Ang ganda talaga sa Davao, parang Singapore. Nalokring na. Ay, pasaway talaga ang mga Pinoy, guys. Ganda ng Davao, parang Singapore. Ay, nako. Ay, ewan. Ang kukulit talaga. Singapore pala, oh. Totoo. Singapore na flood control. Ay, tamang gimmick lang si Mayor sa ibang bansa. Kaya nga, you see, updated itong mga kababayan natin na nakita nila sa ibang bansa. Pre, tumatanggap ng sahod every month Pero in denial pa din sila. Niyan, na may pagkukulang ang mga puon nila. Iti-iti, yes! Pinipilit nilang itanataas na the best president daw ang Duterte. Sus, Maria Joseph, Santa Clara, Marmar. Puro utak tayo talaga itong mga didilis na ito Ha? Iti-iti pa din. Siyempre, panatiko Yun ang masaklap. Kitang-kita naman nila ang katotohanan at ng sangkatirmang red flags pero tanggap pa din, pinagtatanggol pa nga. Puro pansariling interest or desisyon na gusto nila dahil lang sa supporters sila. Pero hindi naisip ang future ng bansa. Wag nang lumayo, future na lang. Future na lang ng mga anak nila. Yes. Itong mga yung mga DDS may mga malita yan. Lalo na pag sa rally. Yung iba nagreklamo, hindi pa kumakain. Ay, 51 billion for Davao alone. Anyari, sasabihin na naman nila, binabaha na naman ngayon sa lahat ng lugar. Ayun nga dapat bang nangyayari din yon sa lugar nyo? Knowing na napakalaki ng budget na binigay ng congressman nyo, pang buong Pilipinas na yon. Kung tutuusin, hindi na panahon para maghanap na ng panang damay. Instead, mag-focus na lang sa mismong problema. Nakakalungkot na people are not demanding for accountability. Correct. And transparency dahil lang sa supports nila. Maawa kayo sa lugar nyo, lalo na sa pamilya nyo. Hindi nyo dapat pinagdadaanan yan. Kaya nga mga panatiko yan Of course, all of these guys are blaming to our President BBBM. As usual, 'di ba? Ganyan ang mga DDS, mahilig mang baliktad 'Di ba? Gawain ang puon nila, bibintang kay Pangulong Marcos Jr. That is the wrong narratibo. So, ganun lang sila So, yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? So, yun mga kababayan, ano masasabi nyo? Kaya abangan po natin ang tulong ng pamahalaan to the rescue. Siyempre, hindi pabayaan. Dahil mga kababayan po natin yan. Si PBBM pa naman, walang, lumutang na ang mga sasakyan, Walang kinikilingan po yan, ang ating mahal na Pangulo. Green ka man, or yellow, or pink, it doesn't matter. As long as you are Filipino, makikinabang ka ng tulong ng gobyerno. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye, and babush. God bless Philippines. Follow me and likes. Naku, kawawa sila, Kawawang kawawa. There's more, guys. God bless Philippines. Bye, everyone.